Isang dekada raw ang gugugulin para habulin ng mga kailangang reforma sa education sector. Ayon sa mga eksperto, palala kasi ng palala ang learning crisis sa Pilipinas. Narito ang agenda report ni Leanne Bustillos. Isa lamang sa 4 na grade 3 students ang marunong mag-divide ng mga numero. Ito ang matinding education crisis na kinakaharap ng Pilipinas. Yan ay batay sa datos ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM-2. Alinsunod sa DepEd Order No. 55 Series of 2016, may ipinatupad na system-level assessments para sa bawat antas na mag-aaral upang matukoy kung epektibo nga ba ang education system ng bansa. Sa ilalim ng polisiyang ito, ang mga estudyanteng makakakuha ng hindi bababa sa 75% sa nasabing pagsusulit ay itinuturing na proficient. Ang makakakuha naman ng score na 50 hanggang 74% ay nearly proficient. Samantalang ang mga may score na mas bababa sa 50% ay low or not proficient. Sa pagbubusisi ng EDCOM-2 sa DepEd assessment data mula 2023 hanggang 2025, natuklasan na 30.52% lamang ng mga grade 3 na mag-aaral ang maituturing na proficient sa basic literacy at numeracy skills. At pagtungtong ng grade 12, kakarampot na 0.47% na lang ito. Kung susumahin, 4 sa 1,000 senior high school students lamang ang merong education skills na inaasahan para sa kanilang antas. Pero ayon kay EDCOM-2 Executive Director Mark Carol Yee, lumang kwento na ito. Babalikan natin yung mga National Achievement Test po or yung ELNA bago po mag-2015 kahit as early as year 2004. Sa totoo lang po, hindi nagbabago ang kwento. Noon pa man, ganito nang kababa yung performance ng mga estudyante natin. Dekada na po ang binibilang. Ayon kay Yee, isang dekadang pagpapatupad ng mga reforma ang kinakailangan upang sugpuin ang patong-patong na problema sa education system ng bansa. Kasama na riyan ang pagtukoy sa bilang ng classrooms at guro na dapat madagdag bawat taon. Sa kabilang banda, naglabas ng positibong resulta ang matatag K-10 curriculum sa mga grade 2 na mag-aaral sa bansa. Ang reformang ito ay naglalayong i-decongest ang dating curriculum at mas pagtuunan ng pansin ang mga foundational skills ng mga mag-aaral. Sa January 26, maglalabas ang EDCOM-2 ng final report ukol sa kanilang mga rekomendasyon para sa curriculum reform, teacher workload at classroom practice. Para sa agenda, Leanne Bustillos, Billionario News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.